Ngayon, ang dami-dami po talagang nagtatanong kasi naglabas po ng retrato sa kanyang IG si Mami ni Sara. Si Aling Esther. Na nagpunta sila sa DOJ ni Mang Abner. Diba? So, ang dami-dami ko nabasa na bakit kaya sinampa na kaya nila ng kaso si Richard Gutierrez? Sino kaya ang kanilang magpapaanal na kaya? Dahil ang sabi ni Aling Esther dun sa ngayon pa lang nailalabas itong picture na ito. Kuha nila yon sa DOJ. Diba? So, nagsasalimbayan yung mga kwentuhan na, nako, ano kaya yung kasong isinampa? Maraming question mark ang mga nagtatanong. Marami pong nanguhula. Total sa kanya na rin naman po ito nanggaling. Kami na po ang kukumpirma. Kami pong tatlo ang idinimanda ng cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labati. Bitiranang kolumnista na si Nanay Christy Fermin at dalawa pang iba ay kinasuhan ng cyber libel ng ina ni Sara Labati. Kamakailan ay mainit na pinag-uusapan ang isang post sa Instagram ng ina ni Sara Labati na si Aling Esther kung saan nakatayo ito sa harap ng DOJ o Department of Justice na ang caption nga sa nasabing post, "Finally, na-post ko na rin itong picture na to. Taga rito ako sa Philippines. Ngayon lang ako nakapag-picture dito sa DOJ na may caption nga ito na Philippine flag." Nang inakala nga ng netizens na si Richard Gutierrez ang sangkot sa kaso ng mga magulang ng kanyang asawang si Sara Labati at may kinalaman ito sa kustodiya ng kanilang mga anak na sina Zion at Kai. Bukod kay Richard Gutierrez, nakala rin ng ibang netizens na kasama sa kakasuhan ang ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama. Ngunit kinumpirma nga ito ni Nanay Christy Fermin sa kanyang programa na siya at dalawa pa sa kanyang kasama sina Romel Chica at Wendell Alvarez ang kasama sa kinasuhan ng ina ni Sara Labati na si Aling Esther. Kwento nga ni Nanay Christy Fermin sa kanilang vlog sa Showbiz Now na kahapon nang lumabas ang paghihiwalay ni Richard Gutierrez at Sara Labati ay walang sinuman sa kanilang dalawa ang kumukumpirma. Hanggang sa isang araw ay nagsalita si Sara Labati na "I am single." Nabanggit din ng bitiranong kolumnista na si Nanay Christy Fermin na wala kina Richard at Sara ang nagpapawalang bisa sa kasal nila o nag-file man lamang ng annulment hanggang ngayon, kaya wala pa raw karapatan ang sinuman sa kanila ang magsabing "I am single." Eto na. Hi, another Sara. Ay, magkasunod nga Ay, oo nga. Sara at Sara. Sara Labati. Sa pinakamahabang panahon po mula nung lumabas yung balita ng paghihiwalay ni Richard Gutierrez at Sara Labati, walang sino man sa kanilang dalawa na kumukumpirma sa kwento. Ang tagal. Correct. Hanggang sa isang araw ay nagsalita si Sara na "I am single." I am single. Sabi niya. I am single. Sa palagay mo, bakit mula sa walang kibo nilang sitwasyon ni Richard ay nagsabi na si Sara ng "I am single"? Oo nga, di ba? Parang biglang-bigla naman yung pagsabi niya. Parang sabik na sabik. Oo, tapos parang wala naman silang ibig sabihin yung ba sa korte, di ba? Parang wala pa. Wala, di ba? Bakit magsasalita na siyang I'm single? Yun yung punto. Ang tanong naman po ng napakarami, si Richard Gutierrez hindi po nagsasalita. Pero naghihiraman sila. Co-parenting sila sa kanilang dalawang anak. Pero si Sara ang naunang nagsabi na I am single. Hindi pa po kasi sinasampa ng sino man sa kanilang dalawa ang pagpapawalang bisa sa kanilang kasal. Yung annulment. Wala pa po yun. Kaya kumbaga sa kanilang dalawa, walang may karapatan na magsabing I am single. Kasi ayaw silang nakasal pa sila, nakasali pa. Dahil nga sa mga nasabing post ni Aling Esther na nasa harap ng Department of Justice na tila blind items ang dating, ngunit kinumpirma ito ni Nanay Christy na wag na manghula ang mga netizens kung saan inamin ng bitiranang kolumnista si Nanay Christy Fermin na siya at dalawa sa kanyang kasama na sina Romel Chica at Wendell Alvarez ang kinasuhan ng cyber libel. Ngunit hindi nila ikinuwento ang lahat dahil di umano ang mga abogado na nila ang nakakaalam sa mga detalyadong kasagutan. Naikwento rin ng bitiranang kolumnista na nagkaharap na sila minsan ng ina ni Sara Labati na si Aling Esther at naging maayos naman daw ang kanilang pagkikita sa piskalya ng Quezon City. At habang sila nga ay nag-aantay sa labas ng gusali, bahagyang naikwento ni Nanay Christy Fermin ang malaking pagbabago ngayon sa opisina ng piskalya dahil lahat na nagsampa ng kaso at ang mga kinasuhan ay maghihintay lamang sa labas ng gusali at hihintay na tawagin ang pangalan ng mga taong idinidimanda at nagdidimanda. Sa madaling salita, naririnig ng mga tao ang anunsyo mula sa information.
Ngayon, ang dami-dami po talagang nagtatanong kasi naglabas po ng retrato sa kanyang IG si Mami ni Sara. Si Aling Esther. Na nagpunta sila sa DOJ ni Mang Abner. Diba? So, ang dami-dami ko nabasa na bakit kaya sinampa na kaya nila ng kaso si Richard Gutierrez? Sino kaya ang kanilang magpapaanal na kaya? Dahil ang sabi ni Aling Esther dun sa ngayon pa lang ko palang mailalabas itong picture na ito. Kuha nila yon sa DOJ. Diba? So, nagsasalimbayan yung mga kwentuhan na, nako, ano kaya yung kasong isinampa ng mag-asawa? Maraming question mark ang mga nagtatanong. Marami pong nanguhula. Total sa kanya na rin naman po ito nanggaling. Kami na po ang kukumpirma. Kami pong tatlo ang idinimanda ng cyber libel ng mag-asawang Abner at Esther Labati. Kami pong tatlo. At hindi na po namin idedetalye pa ang mga dahilan kung bakit. Kasi ang abogado na po namin, sina Attorney Ferdy Topacio at Attorney Rao Andrada ang nakakaalam po ng mga detalye nito. Nagkaharap na po kami ng minsan ni Aling Esther at may mga susunod pa po. At naging maayos po ang aming pagkikita sa piskalya ng Quezon City. Kami po yun. Huwag na po kayo manghula na baka may isinampa sila laban kay Richard Gutierrez. Kami po ang sinampahan nila ng kasong cyber libel. Baka naman laban kay Tita Ana Belrama, diba? Huwag po kayong mag-isip ng ibang mga dahilan at magturo ng ibang tao. Kami pong tatlo ang kinasuhan nila ng cyber libel. Ayun. Iba na po pala ngayon sa piskalya. Ay, oo, grabe. Dahil ako naman po ay hindi na bago sa akin itong senaryong ito. Dati nakapapasok ka sa loob ng room ng piskal. Dahil hindi ka na masyadong mabibilat Oo, titingnan mo na lang sa listahan kung anong room ka. Hindi, yung pangalan mo, kung anong number ka. Okay. Kung number 5 ka, maghihintay ka. Ngayon, iba na po pala. Nasa labas po talaga yung mga nagdedemanda at yung mga dinidemanda. May microphone na po. Yes, Ina-announce na po. Meron ng Cristinelli Salazar Fermin Romel Chica Wendell Alvarez versus Esther Labati. Ayun, saka pala ganun na po pala ngayon. May mikropono na po talaga. Oo, kaya di ba nung pagdating natin din sabi ng ng yung nagpaparada ng masakyan. Mamagantay lang kayo diyan kasi tatawagin yung pangalan. Oo, sa dami ng mga akusado. Maghintay talaga tayo. Tapos magpasok namin, may showbiz now na ba dito? O sabi po ng mga gwardiya, pagpasok namin, showbiz. Sabi na, now. Kasi tatlo kami kompleto. At sa kwento nga ng showbiz columnist na si Nanay Christy, sa minsang pagkikita ng SNN host at ng ina ni Sara Labati ay hindi raw ito nakilala ni Nanay Christy dahil may edad na raw at may tungkod pa. At sa ibinigay nga na schedule sa susunod na hearing ay hindi tugma sa schedule niya dahil may radio program sila, kaya nakiusap si Nanay Christy Fermin na hindi siya makarating dahil may programa sila, kaya't nag-request ito na iurong ang oras. Ngunit nagulat si Nanay Christy Fermin sa sagot ng ina ni Sara Labati na si Aling Esther kung saan pumayag naman daw ang ina ni Sara Labati at kung kailan ang availability ni Nanay Christy ay willing siyang maghintay, bagay na ikinagulat ng manunulat kung saan napahanga si Nanay Christy Fermin sa ina ni Sara Labati na si Aling Esther dahil marespeto at makakatunaw at napakaganda ng kanilang paghaharap sambit ni Nanay Christy. Pinasalamatan din ng host ang mga magulang ni Richard Gutierrez na sina Ana Belrama at Eddie Gutierrez dahil hindi sila iniwan sa ere. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video. At eto po labas ang anuman po na problema sa pagitan namin ng mga Labati, kaming tatlo. Yung unang araw po ng pagkikita namin ni Aling Esther Labati, nagtaka pa nga po kami kung bakit kami na po ang magsusumite ng aming affidavit dito sa piskal. May isang babae po na nakaupo na may tungkod. Diba? Hindi po namin akalain na siya po pala ang dakilang ina ni Sara Labati. Ako rin. Hindi ko talaga alam. Nung nagtatanong na po ang piskal, o paano sa susunod na hearing, 2 o'clock tayo. Alauna tayo. Sabi ni Attorney Topacio, piskal, po pwede po kaya, kung pwede lang naman, baka po pwedeng mga 2 o'clock na. Kasi po, sabi ko, piskal, may show po kami ni Romel Chica ng 1 to 2 ang Christy Fermin. Nalaman ko lang na si Aling Esther nung sabi ng piskal, Ma'am, what do you say to that? Siya pala si Aling Esther. At ang sabi po niya, opo, I am willing to adjust. Wala naman po akong ginagawa. Napakabait.
Oo. Marespeto. Marespeto. Tapos nung sabihin ko, ay piskal, sorry po. Nako, Hindi pala 2 po o'clock. pala 2 o'clock kasi bibiyahe pa po kami papunta rito. Sana po mga 2:30. Oo. Tapos gumanon ulit yung piskal kay Aling Esther. Sabi niya, sige lang po, maghihintay ako. Nakakaano, di ba? Oo, nga. Nakakatunaw. Oo. Oo, nakakatunaw. At yun naman po ay inilalabas natin yung kasong isinampa sa atin. Pero ang ganda-ganda kasi ng ating pagdudoob. Yes, Sa tama. piskalya, diba? Oo, kasi di ba Yun. kung minsan may makita, siya ang nagdidemanda, di ba siya ang mataray? Kasi Kung iba lang yun, Oo. ay hindi, piskal, kung ano po yung oras, doon po kami dapat sumunod. Oo, tama. Dapat ganun. Yun nga yung pinag-uusapan natin, di ba? Nakakabait at mabait. Sa oras pa lang Sa yun, oras ha? pa lang yun, na first time natin na-meet. Kasi nga yung sinabi, kung ako yung nagdidemand, ay, ano kaya mo ka Oo, mag-usay? yeah, Pero siya hindi. Sabi Oo. at pakialam namin kung may show kayo. Oo. Siyempre po, hindi namin iiwanan dito sa aming pagtatapat sa inyo tungkol sa demandang ito si Tita Annabel Rama. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ni Tita Annabel ay nagkaroon po ng problema na tumagal ng 15 taon. Pero ngayon ko po masasabi, si Tita Annabel Rama po ay hindi nang iiwan sa gitna ng laban. Hanggang doon lang po kami. Tama. Hindi nang iiwan sa gitna ng laban si Tito Eddie Gutierrez at si Tita Annabel Rama. Maraming salamat po sa pangunawa sa amin. Ayun. Yun. na. Yung mga detalye po, nasa piskalya na, hintayin na lang po natin kung mahahanapan ng merito ng piskal yung isinampang cyber libel laban sa amin. Yun na lang yun. Okay. Kaya hindi So, na kayo magtatanong, ha? huwag na po kayo magtanong kung sino yung sinampahan nila. Kaming tatlo po yun. Para hindi na po magulo ang kwento. Oo. At hindi po namin ipinagmamalaki. Ang kaso po, maliit o malaki, kaso pa rin. Abalang malaki pa rin. Gastos na malaki pa rin. Pero, nagpapakatotoo po kami. Kami po yung sinampahan ng cyber libel. Yon. At idudugtong ko lang, yung, di ba, si Sarah kaya talaga yung nag-post na, bakit ngayon pa sila maghahabol sa dalawang bata? Eh, hindi ba, pa-DNA pa nga nila? Oo nga. Ako hindi ako naniniwala na... Walang ganun, di ba? Wala. Parang hindi ako naniniwala na yan ay sinabi ni Sarah at lalong hindi ako naniniwala na nanggaling sa mga Gutierrez na ipa-DNA test nila yung dalawang anak ni Richard at ni Sarah. Tama. Mahal na mga Gutierrez itong dalawang bata para pagdudahan pa nila. Correct. Diba? At kung na tayong gumawa pa ng ibang mga kwento Oo. na lalo natin pinayayabong ang away ng dalawang Tama. At saka Yun. sinabi rin mismo yan ni Tita Annabel Rama, di ba, na hindi nila ipatiin. Oo, mahal na mahal. Oo. Mahal na mahal ko yung mga apo ko. Sabi niya, Sabi kaming niya, lahat. oo. Yun yun.